Pati VAT sa pagpapadala ng pera gustong taasan ng Finance Department. Saksi si Tina Panganiban Perez. Tuwing magpapadala ng pera ang OFWs dito sa Pilipinas, may singil ang mga remittance center depende kung gaano kalaki ang ipinapadalang halaga. Kaya naman nang mabalita ang kasama pala sa isinusulong na House Bill 4774 o tax reform sa Kongreso ang pagtaas ng value-added tax o VAT sa money remittance, umalma ang ilang OFW na nakausap ng GMA News. Kapag in-adjust yung taxes, whether yan ay doon sa yung sa tinatawag na service fee ng mga remittance company, tataas din yung sinisingil nila sa OFWs. Ito naman mga businesses na ito, hindi naman nila i-absorb yung dagdag na increase ng cost because of the taxation. Ipapasa nila yan sa consumers. Sa ngayon, bukod sa kaltas para sa serbisyo ng remittance center, binubuwisan na ng 10% ang service fee sa mga padala. Sa panukala, itataas ito sa 12%. At hindi lang daw OFWs ang tatamaan nito. Pag natuloy yan, lahat na nagpapadala kahit na domestic, subject na siya sa VAT. Ang party list na Ako Bicol hindi sang-ayon sa panukala. Tila itinago rin daw ang panukala. Sa mga forum ng Department of Finance, especially pag nag-iimbita sila, hindi naman ito nadidiscuss. Kung tinatago nila itong expansion of the value-added tax. Ang panukalang patawan ng dagdag na buwis sa money transfer service ay nakapaloob sa panukalang ibaba ang income tax. Gayunpaman, nangako ang ilang kongresistang haharangin ito. Sabi ng Department of Finance, ang papatawan ng dagdag na buwis ay ang serbisyo at hindi ang halaga ng perang pinapadala. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.